Sa makabagong panahon, hindi na sapat ang basa at sulat. Ang tunay na lakas ay nasa malikhaing isip. Sa bawat likhang nabubuo, naipapakita natin ang ating pagkakakilanlan, naipapasa ang ating kultura at naipapamalas ang ating kakayahan sa iba't ibang pamamaraan. Magandang araw po. Ako si Jim J. Barandan. Staff ako dito sa museum at galing po ako sa Tribong Blaan sa Sarangani area po. Ako po isang chanter, nag-chant ako. Tapos nag-dance din ako. Tribal dance. Tapos, nag-music din, musician din. Nag-compose din ako lang yung mga songs, tribal at yung pang-araw-araw natin na pang-buhay, kultura, ay parte na yun ng art natin. Maging sandata natin sa ating panghanap buhay, maging gamot din sa ating mga sarili kung may problema tayo at pwede rin siya maging tulay para sa gusto nating makamit. Tulay din siya para kung may nalungkot, may problema, pwede natin magamit ang art para ma-solve yung problema. May mga pag-aalinlangan, ngunit pinili itong isantabi at magpatuloy sa nararapat para sa sarili at para makibahagi sa iba. Pagiging artist, medyo marami pang kulang sa pagiging artist. Pero mas challenge siya na hanapin pa talaga yung pinaka-tuktok ng buhay natin. Ano pang magawa natin, explore pa din, explore, immerse, ano pang pwede gawin, tapos connect ka sa nature, connect ka sa mga tao sa paligid mo. Katulad ni Jim J., siya ay gumagawa ng opera hindi para magpakitang gilas, kundi para maipamalas ang kasarinlan at maipatuloy ang pinagmulan. Yung makikita mo ang mga, especially ang yung mga bata pa na maliliit pa sila, may alam na sa culture. Ganun din. Yung fulfillment yan sa iyo as an artist na makikita mo na may susunod na generasyon na magiging katulad mo in the future. Yan ang isang sayaw ka, tapos may naturuan ka na marunong sumayaw. Chanter ka, tapos mayroon ding kabataan na marunong mag-chant. Fulfillment. Especially pag ikaw nagturo. Pakinggan mo ang iyong sarili, tapos pakinggan mo rin mga bulong sa ating paligid. Buling ng hangin, yung mga ibon, yung kalikasan, may art dyan. Tapos sarili mo mismo, mag-meditate ka, tapos pansinin mo yung paligid mo, yun parang yun sa akin yung art na sasabi. Tapos may dictation ka dyan na praying is a form of art. Dancing is a form of art. Tapos chanting. Kahit sa pag-solve mo ng problema, nagka-problema yung mga friends mo, pwede ikaw yung art sa buhay nila. Na kung nandyan ka, parang nawala na yung hidwaan nila kasi art ka. Magkakaiba ang kahulugan ng pagiging malikhain. Para sa iba, ito ay isang hamon. Mga ideyang gustong ilabas, pero nahihirapang ipahayag. Ngunit para sa iilan, ang pagiging malikhain ay naging daan upang mahanap ang sariling tinig, may pakita ang kanilang kwento at may pahayag ang nararamdaman. Experiences shapes what we become, and we start gaining experiences as soon as we are born. So yeah, everything that has happened to me now shapes helped me become creative. So art is my closest friend. So whenever I feel isolated, I can use my creativity to express myself. Yun lang. I think it's both skill, talent, and gift. Kahit in creative manggod, for me it's about like expressing how you feel and expressing what you can do. Also sa poems is like
serves also like an outlet for you to express yourself also, and yeah, to express yourself, and pag may pagkakataon also to inspire. So yeah, my understanding with creative literacy, right? My understanding with it is like a person having the ability to create something from their own human skills and abilities. Kasi we cannot deny that people are addressing that that's art, but though it's not human made in a sense. So yeah, creative literacy just tells us how amazing human art is, that there's no type of technology that would ever replace it ever. Hindi lahat ay madaling na ipapakita ang kanilang talento. May mga taong mas komportable sa katahimikan, kung saan doon nila nabubuo ang kanilang likha. Ngunit, sa likod ng bawat pag-aalinlangan, may mga gurong handang umalalay, nagbibigay lakas, gumagawa ng paraan at nagtutulak sa mga estudyante upang ilabas ang kanilang kakayahan. I am an introverted person kasi, so I find it hard to express my thoughts and feelings with other people. So I only work best when I am alone, where hindi ko makulbaan. Like nagagive gid og impact ang mga teachers to para mag-boost pa yung creativeness, kasi nga yung teachers is like they also gumagawa din sila ng paraan para like ma-show good yung creativeness mo. Like for example yung isang task where you like yung sa group task na dapat magawa kayo ng poems or di kaya mga paints, ganun. I was inspired by my elementary teacher to do more with regards to art. Like, he inspired me to pursue art seriously, in a serious manner rather. So I believe as a future educator, I want to do the same to others, because others might have the talent, but maybe hindi pa nakita nila mismo yung potential, and we need teachers who would eventually lift those students to pursue their talents man. Dahil sa tulong ng mga guro, nabibigyan ng pagkakataon ng bawat isa na mapalago ang kanilang interes at talento. Kasabay nito, tumataas ang kanilang tiwala sa sarili at natututong magpursige. Mula sa simpleng paggabay, nabubuo ang mga likhang hindi lang para sa sarili, kundi para rin sa komunidad. With the help of the yung mga teachers natin is like they give me a chance to like ma-boost pa yung interest ko sa poem. So yeah, it allows us to produce something new in the future that would eventually not help just us, but even the society that we live in, of course.